Parang hindi kayo nakakain ng goto, ah. Yan tayo pong lahat ay tumayo. Minsan pa po nating kausapin ng Panginoon at dumulog sa Kanya sa panalangin. Our Heavenly Father, we are grateful this morning na pinagtagpo mo po kami, O Diyos. Gawin mo pong makabuluhan ang amin pong paglapit sa iyo sa umagang ito. Sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Sa pagbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Makatagpo namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu Santo at ikaw ang mangusap sa amin, sa aming mga puso. Dalangin ko po, O Diyos, na makatagpo mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kausapin mo ang bawat isa sa aming mga sitwasyon, sa aming mga kalagayan. Patuloy na iparanas mo, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Pakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa amin. Ibaba mo po, Panginoon, ang langit, O Diyos, sa kalagitnaang ito. Ang presensya ng Santong Espiritu sa kalagitnaang ito. Punuin mo po ng kagalakan, punuin mo po ng iyong presensya ang lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa isa pang pagkakataon na kami ay sama-samang makadudulog sa iyo, O Diyos. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang amin pong malubdob na pagpapasalamat sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Muli, nabati ko po kayo ng isang magandang umaga, mabiyayang umaga. Salamat po sa bawat isa. Ang di ko po alam kung makakarating ang taga-Antipolo. Yun ang desire ng puso ko na magkatagpo-tagpo ang TLC-FCCI. Sana kung malapit lang ang Quezon, nandito rin ang TLC-FCCI Quezon. Kaso lang 10 oras po ang biyahe, maliban lang kung meron silang helicopter. Makakarating sila dito. Pero ganun pa man, naniniwala ako na sila'y kabahagi po natin, kaysa po natin, lalong-lalo na sa pagsamba sa Panginoon. We are now in our 4th session of our theme, More Than Just a Label. Narinig po natin yung unang bahagi nung sinimulan po natin ang temang ito. And we started with a declaration, lalong-lalo na, no, mga kapatid, sa panahong ito na halos ay confused ang mga tao. Parang nagugulo na yung mga tao at hindi na niya alam kung ano ba talaga ang kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. So we started out by referring to the Word of God. Sinabi po natin doon, o natalakay po natin yung unang salita na nagsasabi sa atin na sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, sila ay pinagkalooban ng karapatan. So you have authority. Meron kang karapatan. At yung karapatan na yan ay biyaya ng Panginoon. Karapatan na yan na nagsasabing tayo ay mga anak ng Diyos. At sinusugan natin ito doon sa 2 Corinthians 5:17 at sinabi natin doon, o sinabi ng banal na salita ng Diyos na kung sino mang ang nakipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. So from authority, positionally, you have authority at meron ka ngayon bagong identity. No? Ang lahat, ang mga luma ay lumipas na at ang bago ay dumating na. Madali pong basahin, pero ang pinakahigit pong mahalaga ay ang pagpapakita nito, yung authenticity, yung katotohanan. Okay? Kung mapapansin po ninyo ang inyong lingkod, mahilig po ako magsuot ng damit na hindi po talaga pangkaraniwan. Meron pong brand. No? May nakikita kayo dito, may buhaya. Pero hindi po ako galing sa flood control. No?
Sa mall ko po nakuha yon. Kaso lang yung naglalabas sa amin dahil siguro hindi siya gaanong maingat o hindi siya gaanong maalam kung ano ba talaga yung karaniwang damit na lalabhan ng bara-bara at yung damit na kailangan mong ingatan. Nagkataon na yung tatak ng damit natanggal. Kaya kahit na anong pagpapakita ko ng damit na yon, hindi nyo na alam kung ano yung damit na yon kasi wala na siyang tatak. I am only referring to the label. Label. Kasi kapag nawala na yung label, it will just become a common cloth or garment, a piece of cloth. So, tingnan po natin yung analogy. Natanggal yung label sa damit, wala na siyang pagkakakilanlan. Pero ito ang mas masakit, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, anong lasa ng asin? Saan ka nakakita ng asin na matamis? Maalat. Amen? At lahat tayo alam asin, maalat. Alam natin sa lasa. Tala na naman tayo. Tumahimik na naman kayo. Pag talaga si Bishop ang magsasalita kung maaari nga lang, huwag ka lang huminga Mga kapatid, meron kang panlasa, meron akong panlasa, tama yung panlasa natin. Hindi tayo pareho ng paggamit ng asin. Diyan tayo nagkakatalo. Pero bago yung asin, sabi ng Biblia, ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. So, dalawang bagay ang ginamit ng Panginoon upang iparating ang mahalagang mensahe. Ang ilaw ay mahalaga, ang asin ay mahalaga. Alam mo ba yon? Wala talagang sasagot. Pastor naman, napaka-elementary naman ang tanong mo. Siyempre, mahalaga ang ilaw. Mahalaga ang asin. Mga kapatid, bakit minsan ang mahalaga, hindi po natin na ipapakita ang kahalagahan? Samantalang ang sinasabi ng Biblia, ginamit niya ang isang simpleng bagay, pero ikaw yon, kapatid. Di ba sinabi ng Roma? Balikan ko lang pero hindi po yun kumuha na po ako ng ibang passage na parallel doon sa tinalakay po ng third Sunday na ibinahagi po sa inyo ni Pastor Jomer. At bago po siya nagsimula, nagkwento pa siya kung paano kami nagkita. Okay? So, pakinggan po natin ito, tapos lilipat po ako doon sa atin pong tatalakayan din. I want you to listen with your heart, not by your ears. I know you have ears. But I would like to implore, pinamamanhi ko po sa inyo na makinig kayo sa pamamagitan ng iyong puso. Balikan ko lang no? Now you, if you call yourself a Jew, ngayon, habang sinasabi ko po ito, magsiship ako from time to time. Ikaw na sinasabi mong ikaw ay Hudyo. Tingnan po natin sa shifting. Ikaw na sinasabi mong born again ka. Ikaw na sinasabi mong Kristiyano ka. Ikaw na sinasabi mong alam mo ang salita ng Diyos. If you rely on the law, kung ikaw ay nagtitiwala at umaasa sa kautusan at iyong ipinamarali, brag, ang iyong relasyon sa Diyos. Karamihan po ng born again na kilala ko, pinagmamalaki niya, born again siya, may relasyon sa Diyos. At dapat mo lang ipagmalaki, pero hindi po natatapos sa pagmamalaki. Kasi, mga kapatid,
Wala nang pinakamagandang mamamagitan sa dalawang tao kundi ang sinasabing relasyon. At yun ay pinasimulan na ng Diyos. There is a relationship that is established sa loob ng Trinity, ng Trinidad, Father, Son, and the Holy Spirit. And that is the perfect model of what relationship should be. Hindi po tayo pwedeng lumayo doon. So, ipinagmamalakip mo na ikaw ay may relasyon sa Diyos. Kung iyong nababatid ang kanyang kalooban at iyong tinatanggap kung ano ang mas nakahihigit o nakatataas sapagkat ikaw ay naaralan, naturuan sa kautusan, naaralan, naturuan sa Biblia. So mahalaga po na sa inyo pong pagdalo sa mga gawain, hindi lamang po kayo dumalo bodily at lumabas bodily. Ang composition ng tao ay body, soul, and spirit. So hindi pwedeng pumasok ka dito sa sambahan ng katawan lang. Pumasok ka sa bahay-sambahan, nataglay mo, dala mo ang iyong kaluluwa, dala mo ang iyong espiritu, at higit sa lahat, dala mo ang iyong katawan. Ikaw ay tinatawag na tao. So malinaw po yun, pumasok ka dito ng katawan, dapat nandyan ang espiritu, nandyan ang kaluluwa. Kaya hindi kayo pwedeng maging blanco paglabas ng sambahang ito. And that is what I am trying to drive at. Instructed by the law, naturuan na aralan sa kautusan. If you are convinced, kung ikaw ay maasa, na ikaw ay gabay para sa mga bulag, mga Kristiyano, mga born again, alam mo ba na ikaw ay taga-akay ng bulag? Hindi po kayo taga-akay ng pipi. Ang sinabi po doon, taga-akay ng bulag. Hindi kailangan ng taga-akay ng pipi. Bulag ang kailangan ng taga-akay. Taga-akay po ba kayo ng bulag? Hirap na hirap po kayong sumagot, no? Pinapakinggan ko yung mensahe ni Pastor Jomer, panay palakpakan narinig ko Abay, ginawa niyong artista si Pastor Jomer, panay palakpak, hindi naman siya kumakanta. Paus nga Paano palakpak kayo ng palakpak? Not because nakarinig kayo ng isang magandang salita na gusto nyo, papalakpakan nyo. Dahil si Kristo ayaw niya ng palakpak. Ang gusto ni Kristo ay pananampalataya. So there is nothing wrong with clapping, but do you understand? Why are you clapping? Naiintindihan mo ba talaga? Tahimik nyo Biyernes Santo ba ngayon? Kayo ho ba ay naaralan ng salita ng Diyos? So kung kayo ay naaralan ng salita ng Diyos, kayo ay gabay ng mga bulag. Yan po ang aking mga malulusog na anak. Kulang ng isa. Ayun. Talagang malusog sila. Busog na busog sa salita ng Diyos. Asan yung maliit? Wala si Aaron? Okay. Parang nalibang ako Ang tanong ko kanina, inaaralan mo ba kayo salita ng Diyos? Ang sagot nyo, oo. Pero hindi nyo pa sinasagot yung isa kong tanong. Gabay po ba kayo ng mga bulag? Okay Kung maaari nga lang, wag na marinig. Amen. Amen. Bakit ang mga born again ganon?
Malalaman mo lang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano mamaya. At sa tingin ko sa 3 linggo na pagpapangaral ng salitang ito, meron na po kayong kaalaman. Gusto ko lamang pong i-check, nangyayari ba talaga ito sa inyo? Nangyayari ba talaga ito sa atin? Ikaw ay taga-akay ng bulag at liwanag, tanglaw, ilawan, sa lahat ng mga nasa kadiliman. Yang ka. Yang ka, sana. I am asking myself, mga kapatid, maraming Kristiyano sa Kongreso, may Kristiyano sa Senado. Bakit sila nag-aaway? Hindi sila magkasundo. Tapos sa pangangaral, magkasundo po tayo, mga Pilipino. Nakakatawa tayo. Kung tutuusin, mga kapatid, we brag, nagmamalaki tayo. Pinapangalangandakan natin. Ito talaga ng Tagalog. Yun na yun. Pinapangalandakan. Na kayo ay mga Kristiyano, na tayo mga Kristiyano. Sabi dito sa verse 20, an instructor of the foolish. Ano ba yung instructor? Naging instructor na po ako. Way back in college, way back in Bible school. Naging instructor na po ako, mga kapatid. Because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. Kapag nangangaral po kayo at nagbabahagi ng salita ng Diyos, alam niyo ba kung anong dala ninyo? Karunungan at katotohanan. Hindi po kayo humaharap sa tao na magbebenta ng Tide, ng brace, ng panglinis sa toilet, at kung ano-ano pa, sa Lazada, sa Shopee, at kung ano-ano. Hindi po kayo ganun. Ang ibinabahagi po ninyo ay magliligtas ng kaluluwa ng tao. Pero, naiintindihan po ba natin yung urgency? Ano ibig sabihin ng urgency? Yung lubos na pangangailangan ng mga sandaling iyon. Yung 1 oras na dumaan sa inyo, hindi nyo na yan mabahatak uli. Dumaan na po yun. Naalala nyo ba yung illustration ko? You cannot step on the water twice. Considering na kayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga Kristiyano, ginagawa ba talaga natin ang bisyon na inilagay ng Diyos kasama ng otoridad o ng karapatan na taglayin mo? Karapatan mo at taglayin mo ang karapatang tawagin na anak ng iyong mga magulang sapagkat yun ang totoo. Meron kang magulang dito sa lupa, pero higit sa lahat, meron kang magulang sa langit. At binigyan ka ng karapatan. At yung karapatan na yan ay dapat na ginagamit mo ng buong kaalaman, ng buong kagalingan, ng buong puso. Sabi nga, love the Lord thy God with all. Walang partial, walang 3/4, walang 99.9. Ang sinabi po ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Yung pag-ibig na yon, marami pong ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi ka binigyan ng Diyos, sabi sa 1 Timothy, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng timid, parang wala kang masabi na nahihiya ka. Hindi mo taglay yun. Ang ibinigay sa'yo, kakapalan ng mukha. Alam ko namang makapalang mukha ninyo, bakit hindi po natin magamit sa totoo? Tignan mo yung katabi mo, sige nga, kapain mo yung mukha. I-feel mo siya, gaano siya kakapal. Wag na lang kay Gang at saka kay Haji. Kawawa ang balat ni Haji. Kasi mas makapal ang kalyo ni Gang. You have the authority given to you by God being His child. And for some unknown reason, parang hindi mo alam.
At yun po ang sinasabi ngayon ng atin pong tinatalakay sa buong buwan ng ng Agosto. You are an instructor of the foolish, a teacher of infants, tagapagturo ng mga bata. Because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. Pag nagbukas ka na ng Biblia at nagsimula ka ng magturo, mga kapatid, nagsisimula na po na nagbahagi ka ng katotohanan at ng karunungan, ng kaalaman. Kung maraming tao ang hindi nakakaalam, just pues maraming Kristiyano ang hindi nagbabahagi ng salita, and that is exactly what is happening to us right now. Marami na nga hindi nakakaalam, mas marami pa ang hindi nagtuturo. Tapos ang tawag mo sa sarili mo, Christian? Mabuti na lang, mabait ang Diyos. Puno lang ang tinatamaan ng kidlat, hindi ikaw. You then, who teach others, ikaw naman ang nagtuturo. May mga hindi nagtuturo, may mga nagtuturo. At yun naman mga nagtuturo, may sinasabi din ng Biblia. You then who teach others, do you not teach yourself? Nagtuturo ka nga, pero tinuturuan mo ba ang sarili mo? Walang teacher na hindi gumagawa ng lesson plan. Sino pong tapos dito ng education? O kumukuha ng education? Taas ang kamay. Education. Ayun, si Rosel. Ikaw, education ka ba, Len? Ano ka? IT. Ano yan, yung pinsan ng ITA? IT, ITA, magkatunog eh. Tapos ka na ba, Rosel? Paano ba gumawa ng lesson plan, Rosel? Pastor, hindi po ako gumagawa ng lesson plan eh. Di ba? Kaya hindi po magliwanag ang ilaw natin, hindi mo pa ginagamit, empty ka na. Wala kang maituro kasi hindi ka continuous nag-aaral. Kaya mahina ka sa Bible, sa memory verse, yung nabasa mo, pagkatapos mo magbasa, tiklop agad. Marami po tayong makikita kung tutuusin. If we will just be very observant sa mga ginagawa po natin. There is something that you have, there is something that you possess, that somehow you do not know that you possess it. Kaya kita niyo ang utos ng mga Israelita, patayin ang mga tao nandoon, possess the land! Ay kaso, na-possess tayo ng masamang espiritu eh. Nakakalungkot. We are not functioning the way that God wanted us to function. Meron kasing bagay na hindi klaro sa atin. Kung tinawag kang Kristiyano, meron kang gagawin. Meron kang dapat na isipin, meron kang dapat na linangin, meron kang dapat na palalimin. Walang Kristiyanong stagnant. In the area of prayer, magtatanong na naman ako, mga kapatid. At tsako, tatahimik na naman kayo. Sino po nag-pray kayo ng umaga madaling araw? Alauna 15, nag-text na po ako sa GC. 1:10 or 1:15. Sabi ko, maagang umaga sa inyo mga kapatid. Kagalakan ko na kayo, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa tuwing kayo'y aking maalaala sa pananalangin. Sa baba noon, reading for today. Kulang pa po ang tulog ko mga kapatid. 12:30, ginising ako ng Panginoon. Alas 4 na po ako natulog ulit. Pinapahirapan ko ba ang sarili ko? Hindi. There is beauty when you are communicating with God alone, face to face. At yun ang gusto kong maranasan po natin, yung experience ng kausapin ng Panginoon. Nakikipag-usap ka sa hindi mo nakikita pero nararamdaman mo siya.
Except you have an alibi kung meron kang excuse. And I know you have many excuses. I have my excuses too. But somehow, sabi po ng Biblia, I subject my body into strict discipline. Kahit gusto ko pang matulog, kapag ginising na ako ng Panginoon, may sasabihin siya sa akin, ano yun? At yun ang bagay na madalas po nating mamiss. Ginigising ka ng Panginoon, labas doon sa ordinaryo mong paggising, ginigising ka ng Panginoon dahil meron siyang specific na sasabihin sa iyo, hindi mo matanggap kasi tulog ka. Tuloy ko po ito. Tinuturuan mo ba ang iyong sarili? You who preach against stealing, do you steal? Ikaw na nagtuturo sa alin? Na masama ang magnakaw. Ngayon tinatanong po tayo ni Pablo, magnanakaw ka ba? At anong sasabihin natin kay Pablo? Anong dapat natin isagot kay Pablo? Look at me. Tinatanong tayo ni Pablo, ikaw na nagtuturo na masamang magnakaw, nagnanakaw ka ba? Magnanakaw ka ba? Sagot. Pastor, mahirap kong sagutin kasi wala naman akong alam na ninakaw ko. Yun ang alam mo. Sabi ko na, yun ang iisipin niyo. Wala naman ako ninakaw, ah. Sabihin ko sa iyo, mga kapatid, at tingnan natin kung wala ka talagang ninakaw. Ilang oras meron ka? 24? Talagang tahimik ang TLCFCC pag si Bishop nagtatanong eh. Kaya gustong-gusto kong magtanong eh, kasi walang sumasagot. Pero pagdating sa labas, tanong kayo ng tanungan dalawa. Sa akin kayo magtanong. You have 24 hours, right? Amen. Ilang oras ka matulog? Anong oras ka natutulog? O hindi ba, hindi na kayo pare-pareho? Dapat pare-pareho tayo. Kasi we have 24 hours. Dapat pare-pareho tayo ng tulog. Kasi gusto niyo laging fair ang Panginoon eh. You wanted God to be always fair, always faithful, and He is, and He was, and He will be, and forever will be faithful si Lord. The question is, again, back to the question, you have 24 hours. Anong oras ka natutulog? Hindi pare-pareho. Alam mo yung oras ng pagtulog mo, ilang oras ka dapat natutulog? At iba naman oras ng pagtulog, hindi pa rin kayo makasagot? Ang mabait nyo naman. Gusto ko lang maniwalang mabait kayo eh. Ilang oras dapat ang tulog ng bata? O sa matatanda na lang, ilang oras dapat ang tulog natin? 8. O, tama. Palakpakan nyo sarili nyo. 8 hours. 8 hours ang tulog nyo. Ilang oras kayo gagawa? 8 hours. Palakpakan nyo sarili nyo. So, meron na kayo 16. At yung natita ng 8, anong gagawin nyo doon? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho. Hindi ka nilikha ng Diyos para patayin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kung sabi ng Habakuk, nag-iipon ka, kumikita ka, nagtatrabaho ka, pero bakit walang-wala ka? Kasi butas ang bulsa mo eh. Naglalagay ka sa lukbutan mo, butas. Dumadaloy lang. Dumadaloy lang. Saan napupunta? Saan napupunta, mga kapatid? Now tell me, ikaw na nagtuturo na bawal magnakaw, masamang magnakaw, nagnanakaw ka ba? Nagnanakaw ba tayo? Ang sagot, yes! Lagi! So anong ascendancy natin para magturo? Ang sabi po ng Latin, stimulus justus et peccator.
Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Hindi pala stimulus. Simul! Simul justus et peccator. At the same time, righteous and a sinner. Yan po tayo. At the same time, makatuwiran at makasalanan. Gaano kahirap sa Panginoon na balansehin ka, na lagi kang unawain? O gaano kahirap sa iyo ang balansehin ang kapwa mo na alam mo na siya'y makasalanan at at the same time makatuwiran? At tuloy po natin, you who say that people should not commit adultery. Ikaw ay nagtuturo na dapat ang tao ay huwag mangalunya. Nangangalunyo ka ba? Di ba sinabi ko nito nakaraan, dalawang bagay, dalawang paraan para ikaw ay mangalunya at madalas ginagamit natin yung physical na pangangalunya. Pero higit pa doon mga kapatid, may nauna na sa atin spiritual na pangangutya we are all guilty of. Pagmasdan po ninyo ang Israel, Israel is the embodiment of us. Ano ibig sabihin? Ang Israel ay nagpapakita kung sino ka. Kung ano ka. Kung ano nangyayari sa Israel noon at ano nangyayari sa Israel ngayon, actually ikaw yun sa kabuuan. Tumatalikod sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, humihingi sa Panginoon, nung makatanggap na sa Panginoon, tumalikod ulit sa Panginoon, nagkakasala pa rin sa Panginoon. At the same time, sumasamba, pero sumusumpa. Bumubuhay, at the same time pumapatay. Nagnanakaw at the same time nagbibigay. Ang gulo talaga ng tao, pero hindi magulo ang Diyos. Baka yung katabi mo magulo, o baka ikaw mismo magulo. You who abhor idols, ikaw na namumuhi sa mga Diyos-Diyosan. Do you rob temple? Parang ang layo, ano? Ikaw na namumuhi sa mga Diyos-Diyosan, pero pinagnanakawan mo ang banal na tahanan ng Diyos. Ano bang kaugnayan ng Diyos-Diyosan sa templo? You who brag about the law, ikaw na nagsasabing, alam ko na yan, pastor, nabasa ko na yan sa Biblia, hindi pa pagmamayabang yan, nabasa ko na yan sa Biblia. Do you dishonor God by breaking the law? Nilalapastangan mo ang Panginoon sa paglabag sa kanyang mga kautusan. As it is written, ang pangalan ng Panginoon ay napapasama sa kapulungan ng mga Hudyo. Tingnan nyo meron tayong kapatid sa Senado. Meron tayong kapatid sa Kongreso. Mga Kristiyano yan, mga kapatid. Tingnan nyo ang nangyayari. Napupulaan po sila. Hindi tayo direktang napupulaan. Masaya ba kayo na napupulaan sila? Anong nararamdaman nyo kapag napupulaan sila? Are you not affected? Are you not affected? O wala ka lang pakialam? Basta mabubuhay ako ng araw na ito. At meron din mga lingkod ng Diyos, kumakampi dito, kumakampi dito. Ayaw ng Diyos na nagkakampi-kampihan. Divisiveness ang tawag doon. Circumcision has value if you observe the law. Ang pagtutuli ay merong kahulugan kung iyong ipinamumuhay ang kautusan. But if you break the law, you have become as though you had not been circumcised. At kung nilalabag mo ang kautusan, lumalabas, parang hindi ka tinuli. If those who are not circumcised keep the law's requirements, kung ang mga hindi tinuli ay ginagampanan at sinusunod ang itinatakda ng kautusan, may tuturing na sila ay mga tinuli. 28, 29, ito po yun. A man is not a Jew if only one outwardly. Yung damit ko, nung natanggal yung tatak ng lakos, sa isip ko, lakos siya. Pero yung titingin, wala na. Ordinary na lang yan. Pero sa isip ko, lakos siya.
Pero pag natanggal ang pagiging maalat ng Kristiyano, anong tawag sa kanya? Pag nawala ang kaalat ng Kristiyano, anong tawag sa kanya? Silent night, oh holy night, all is calm, all is bright. No, a man is a Jew if he is one outwardly or inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such man's praise is not from men, but from God. Ang Diyos ang magpaparangal sa iyo kung ikaw ay tuli sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa iyong puso. Iyon ang pinaparangalan ng Diyos. O, dito po tayo ngayon sa John. Open your Bibles with me. Simula na po preaching natin. Praise the Lord. 11:12. Andiyan na po ba kayo? Pwede po ba tayong tumayo? Ay, naghihintayan pa? Basahin po natin ang ating mga Biblia. Gumano na lang kayo kunwari. Magaling naman kayo dyan eh. Pakinggan po natin to. Verse 31 of John 8. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Jesus replied, "I tell you the truth, anyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. I know you are Abraham's descendants." Oh, alam ng Diyos yun. "I know you are Abraham's descendants, yet you are ready to kill me because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and you do what you have heard from your father." "Abraham is our father," they answered. "If you were Abraham's children," said Jesus, "then you would do the things Abraham did. As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. You are doing the things your own father does." Last, "We are not illegitimate children," they protested. "The only father we have is God Himself." Iyan po ang binitawang salita ng Panginoon at yan po ang nabasa po at narinig ninyo sa umagang ito. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Sino ba talaga ang anak ni Abraham? Paano po ito nagsimula, mga kapatid? Naalala nyo yung babaeng nahulo sa pangangalo niya? Alam nyo yun? Dito, tanungin natin dito. Nabasa nyo na ba yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Parang wala akong kausap. Nabasa nyo na ba yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Wala pa rin akong kausap. Nabasa niyo na ho ba yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Hindi pa naman kayo kinakausap ko, ito pa lang. Ba't ba kayo nakikisali? Dito pa lang ako eh. Dadating din kayo dyan. Ako dyan pala. Ulitin ko. Nabasa niyo na ho ba yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Hindi sumasagot si Beth eh. Yung dalawa din hindi sumasagot. Pati si Kuya hindi sumasagot. Pati si Esel. Ito yun. Nabasa niyo na ba yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Amen. Napilitan ano? O sige, ito na. Kayo na, sagot kayo ng sagot. Okay na ngayon. Alam niyo ba kung ilan namatay sa Titanic?
Kanina, nakikisabay kayo din, mga kabisote kayo eh. Chuck, yan ay tatanong sa atin. Hindi eh. Ilan ang namatay sa Titanic? Nung lumubog ang Titanic, ilan? Sino pong gustong manghula? Ilan ang namatay sa Titanic? Natural, mahigit sa isa. Ilan ang namatay? Kulang. Hula. Di ba mahilig kayong kumonsulta sa manghuhula? O ngayon manghula na kayo. Ilan ang namatay sa Titanic? As per record. Ilan? Maraming Kristiyano, ang feeling niya Kristiyano, dahil yung alam nung isa, alam din niya, ang feeling niya Kristiyano na siya. Mga kapatid, hindi ganun ang buhay Kristiyano. Hindi dahil alam mo yung kanta nila, Kristiyano ka na. At yun ang ating paradigm. Hindi pa tayo makaalis dun. Ang sabi ng Panginoon clearly, to the Jews who had believed. So, ibig sabihin may mga Hudyo na hindi po sumampalataya at naniwala. Merong nanampalataya at naniwala. Ang sabi ng Panginoon, yun ang kinausap niya. Yung mga nanampalataya at naniwala. Yung mga nakikinig ng mensahe ngayong umaga, lahat po tayo nakikinig, pero hindi po lahat nananampalataya sa kanyang napakinggan. Ikaw ang kakausapin ng Panginoon dahil ikaw lang ang nanampalataya. See? To the Jews who had believed, Jesus said, if you hold, ngayon, nanampalataya ka na. Gusto mong malaman kung ikaw ay authentic, na ikaw ay legitimate na Kristiyano? Ang sabi doon, if you hold, conditional. If you hold, kung ikaw ay mananangan sa turo ni Jesus, hindi sa turo ni pastor. Oo, nagtuturo ang pastor, pero ang tinuturo ni pastor galing sa dakilang pastor. At hindi kayo maliligaw kung ang dakilang pastor ang susundin ninyo. Pero pag sinunod niyo ang pastor, mga kapatid, mag-ingat kayo. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Tumawag ang Panginoon na 12, pero yung sumasampalataya sa Kanya, ang tawag doon, disipulo rin. At ang nananampalataya, ang sabi doon, kung mananatili ka, kung mananangan ka sa salita ko, ikaw ay totoo kong taga-sunod. Kung nananangan ka sa salita, hindi ka lang nakikinig. Ang ibig sabihin ng nananangan, tinatayuan mo ang sinalita ng Diyos. Titindigan mo talaga siya. Kasi maraming magaling sa Biblia. Marami na nakaparinig. Sampindot mo nga lang sa Google, ayan na eh. I don't mean anything wrong when you are Googling. By all means, you Google. But see to it that what you Google, mga kapatid, it reflects sa'yo. People must see the reflection of God from you. That is the goal or the fruit na sinabi ng Galatians 5:22-23 na binanggit po ni Pastor Jomer last Sunday. Inisa-isa po ninyo yun. Those gifts or those fruit or the fruit should be reflected by us 24/7. 24/7. At kapag ikaw ay nananangan sa salita o sa turo ng Panginoon, ikaw ay tunay na tagasunod niya, ano ang mangyayari? Ang sabi po dito, then, kung magkagayon, dahil ikaw'y nananangan sa aking salita, malalaman mo at mababatid ang totoo. So kung hindi mo ito babasahin, sasablay ka.
sasablay ka. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Anong distinction ng Kristiyano, ng totoong Kristiyano? Tunay siyang malaya. Kinanta po natin kanina. Alam mo ba yun? Ipinamumuhay mo ba yun? Masarap magbasa ng Biblia kung talagang ipamumuhay mo. Pero kung babasahin mo lang ang Biblia, pero para meron kang ipang debate, kapatid, it's a kiss of death. Marami kang makakaaway. Kung yung tumutuntong sa katotohanan, may kaaway na. Lalo pa kaya yung malayo sa katotohanan? Ano ibig sabihin nito? True Christian, a true Christian, stand by the non-negotiable truth. Tinatayuan niya ang katotohanang hindi mababali at hindi pwedeng baliin. Yung totoo, totoo. True Christian, true son of Abraham, true disciple of Christ. When you are free, and when you're holding to the teaching of God, and you are standing by the Word of God. Ang hirap, no? Sige, palakpak na kayo. Tuloy. They answered him, "We are Abraham's descendants, and we have never been slaves of anyone." Sinungaling tong taong ito eh. Sabi niya, kami ay mula sa lipi ni Abraham. Yung Jew, Israel at Hebrew, kung tutuusin, isa lang yan. Pero iba-iba po ang etymology niyan. Iba-iba mga kapatid. Pero sa pangkalahatan, isa lang yan. Parang Pilipino. Pero yung Pilipinong yun, nakatira sa Ilocos Norte. Anong tawag sa kanya? Ilocano. Yung isa nakatira sa Bulacan. Anong salita niya? Yung isa nakatira sa sa Bicol. Anong salita niya? Yung isa nakatira sa Bisaya. Anong salita niya? Yung isa nakatira sa Mindanao. Anong salita niya? Anong tawag mo doon? O di ba tawag mo Pilipino? Paano nangyari na Pilipino? Ang daming salita. Diyan tayo nagkakatalo, mga kapatid. Ang Pilipino, maraming salita, pero Pilipino siya. Pero ang sang Kristiyano, isa lang ang salita ng Kristiyano. Isa lang. Kasi, mga kapatid, ang Kristiyano ay not only, hindi po tayo govern only by geographical location. Universal po tayo. Tayo po ay invisible church. Pero ano ba ang lengguwahe ng Kristiyano para magkaisa tayo at magkaintindihan? Yun po ang patuloy pa nating tinutuklas. Bakit hindi tayo magkaintindihan? Pare-pareho tayong Kristiyano. Bakit ang dami nating lengguwahe? Sabi dito, we are Abraham's descendants and we have never been slave. Dito pa lang sinungaling na siya eh. Hindi raw ba sila naging alipin? O sige, simulan natin. Sino unang sumakop sa kanila? Di ba taga Bilyacor? Taga May Kawayan? Sinakop sila ng taga May Kawayan. Sino unang sumakop sa mga Hebreo? Sabihin nyo na kasi, binubulong nyo lang eh. Isigaw nyo na, Egypt! Parang ayaw nyo magkamali.
Pagkatapos ng Egypt, sino ang sumunod na sumakop sa Egypt? Na sumakop din sa mga Israelita. Babylonia. Ayan, sa paghahalta ka, hindi talaga nagbabasa. Egypt, the Medes, the Medo-Persian, Syrian, Assyrian, sino pa? Romans. Tapos sasabihin ito, hindi daw siya naging alipin. Kaya po tayo binigyan ng kalayaan ng Panginoon dahil matagal na po tayong alipin ng kasalanan. Yun po ang isang dahilan kung bakit tayo may pahinga. Sapagkat ang alipin literal, wala po talaga siyang pahinga. Ang gusto ng Diyos, pumasok ka sa kanyang kapahingahan. You enter into God's Sabbath. And the best way to enter and have that rest, to avail, para matanggap mo yung kapahingahan na yan, walang pinakamagandang pahinga, kundi ang manalangin sa Diyos. Kinakausap mo ang Panginoon, binubuhos mo ang puso mo sa Kanya. Huwag mo nang isipin kung ano sasabihin mo sa Kanya. Huwag ka nang mag-edit ng sasabihin mo sa ako, ano naman ang puso mo? Sabihin mo sa Lord, nagagata ko sa iyo, bakit mo ako pinapahirapan? Lord, wala kang kwenta. Wala naman sigurong talagang Diyos. Baka nagpeka-peke ka lang. Hindi ka naman tutunawin ni Lord kung yan talaga laman ng puso mo eh. Bakit? Gusto kanyang palayain sa laman ng puso mo. Ilabas mo sa akin, anak. Labas mo. Sige, labas mo lang. Kayo na meron kayong mga saloobin sa inyong puso, manalangin po kayo. Hindi nyo may sabi sa kapwa ninyo, kay Lord yung sabihin. Dahil hindi pa kayo nagsasalita, alam na ng Panginoon ang laman ng puso mo. Pero gusto ng Panginoon, gusto kanyang marinig. Kasi binigyan kanya ng bibig, binigyan ka ng tinig. Gamitin mo. Kausapin mo ang Panginoon. At kapag hindi mo ginagawa, hindi ba sinasabing alipin ka ng sarili mo? Alipin ka ng nakaraan? Alipin ka ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo? Alipin ka ng mga bagay na pumipigil sa iyo? Those are what made you slave. You are slave of the past and you cannot even let go of the past. You are in the present. And soon after, you have to think of the future. Kaya nga ang future ay gift. Kaloob ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Jesus replied, I tell you the truth. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. O ikaw, hindi ka nasabi ng totoo. Sinabi ng Panginoon, ako magsasabi ng totoo. I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Ano sabi doon? Alipin ka ng kasalanan. Akala ng mga Hudyo, alipin sila ng mga sumakop sa kanila. Hindi. Alipin kayo ng kasalanan kasi ang unang mga magulang natin, nagkasala. At yung kanilang kahinaan, taglay po natin, yun po ang maalipin sa atin. Gusto niya maging malaya tayo doon. Ang binago ng Panginoon na hindi na bumuhay sa kasalanan. Araw-araw, sinisikap niya na ang salita na buhay sa Biblia ang magbigay sa kanya ng lakas para mabuhay sa Panginoon at mamatay sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi mo nagagawa na mabuhay sa salita ng Diyos, then patay ka sa kasalanan mo dahil yung sa pananampalataya na dapat na ginawa mo, anything you do na hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan po ang tawag doon. Lahat ng ginagawa mo na hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan na yun. Now a slave has no permanent place in the family. Ang isang makasalanan hindi makatatagal sa kapulungan ng mga binanal. Sabi po ng Revelation,
Sabi pa rin ng ibang kasulatan, hindi makatatagal ang mga makasalanan o nabubuhay sa kasalanan sa kapulungan ng mga binabanal ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang tao inimbitahan mo, umupo lang na sandali, hindi na siya makatagal. Kasi hindi iyon ang kanyang environment. Hindi iyon ang lugar na kung saan kampante siya. Ang sabi po ng Biblia sa unang Korinto, where there's the Spirit of God, there is freedom. Kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay nandoon ang kalayaan. Ibig sabihin, kung hindi mo taglay ang Espiritu ng Panginoon, kailanman hindi ka naging malaya. At hindi ka magiging malaya. There's no permanent place in the family. Yung permanency. Kasi ang kasama lang ng Panginoon ay ang mga binanal. Flesh and blood cannot and will not inherit the kingdom of God. Pag sinabing flesh and blood, taglay mo ang kasalanan. Pero kailangan kang banalin. Yun po ang ibig sabihin ng expiation and propitiation. At tumahimik po ang lahat. Propitiation ay bagay na Diyos lang ang makagagawa. Only Jesus can satisfy the magnanimity of God's wrath, propitiation. Only God can do that. Tingnan kung gaano kahirap sa Panginoon ang manalangin sa Getsemani habang ang kanyang mga disipulo natutulog. 3 beses. Sabi niya, hindi ko ba kayo makasama kahit 1 oras lang sa pananalangin? Balik ulit siya. Nanalangin siya, gumugulong sa lupa sa sobrang bigat ng kanyang bibit-bitin, propitiation. That's vertical. That's Christ against God satisfies the wrath of God. Ang ibig sabihin ng propitiation. Only Jesus can do that. No amount of sacraments or penance can bail you out of the wrath of God. Only Christ. That's why He needs to die. Kailangan niyang mamatay sapagkat siya lang ang makagawa noon. Pero sa hirap, sabi niya, Ama, kung maaari, sa sobrang hirap, sinabi niya, namutawi sa bibig ng Panginoong Jesus, kung maaari, let this cup pass over me. Ganun siya katindi. Unimaginable ang God's wrath. The reason why ang mga Kristiyano sitting pretty, they do not even understand what God's wrath means. He needs to carry the cross. He needs to die. He needs to go down to the deep and proclaim the freedom of many souls. Eh, Pastor, ano po ba yung expiation? Expiation. Yung propitiation, only God can do that. Di ba yung cross isang ganon? Ito. This is propitiation. This one is propitiation. This one is expiation. Expiation. Ano yan? Yan ang papel mo. Yan ang papel natin. Kung ipagkakaloob mo ang bagay na hindi mo kayang gawin sa Panginoon, yung gravity ng kasalanan mo, yung bigat ng kasalanan mo na hindi mo kayang bitbitin, bibigay mo sa Panginoon, yun ang tawag doon. Yun. Sige, palakpakan po niya, Panginoon. Marami tayong bagay na hindi naintindihan sa pagiging Kristiyano. Kaya po tayo hindi lumalago eh. Christianity is not about theology only. It's but parts and parcel. Kaya nga, persistence ang kailangan kaya nga faith ang tawag doon eh. Kaya nga faithfulness ang tawag doon eh. Tutuloy ko po. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Ikaw yun. Son. Hindi ka slave. Son. Anak ka ng Diyos. Alam mo ba yun?
Alam mo ba ang buong spectrum ng pagiging anak ng Diyos? Na para hindi mo na siya baliwalain. Kapag ikaw ay anak, kausapin mo naman tatay mo. Through prayer. Pakinggan mo naman ang tatay mo through reading the Word of God. You cannot do away with those two critical, integral na bagay na kailangan mo daily. You need to do that. Kung ikaw ay humihinga, importante ito. Kasama ito ng iyong paghinga, kapatid. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Inulit. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Pagdating po sa verse 36, so if the Son, si Kristo, sets you free, kung si Kristo ang totoong nagpalaya sa iyo, at masasabi na kung si Kristo ang totoong nagpalaya sa iyo, tunay ka ngang malaya, kapatid. Paano sinabi ito? Kasi yung mga kausap niya, lahi ni Abraham. Pinagmamalaki nila na sila ay lahi ni Abraham. Hindi nila alam, anak sila ng Diyos. Yun dapat ang sinasabi nila. I am a child of God. Huwag kang malangan sa ginawa ng ninuno mo. Sila ang gumawa nun. Makikinabang ka, pero huwag mong angkinin. Lahat. Sapagkat wala ka ng ginagawa nila yon. Wala ka nung sinabi kay Abraham, iwan mo ang iyong bayan. Pag sabi noon, iwan mo ang iyong pamilya. At pagkatapos noon, pumunta ka sa lugar na papupuntahin kita. Sinunod lahat yun ni Abraham. At itinurong si Abraham na kaibigan ng Diyos. At ang tawag sa kanya ay the friend of God. Tapos sasabihin nila, lahi sila ni Abraham, samantalang gusto nilang patayin ng Panginoon. Anong klase? Anong klase? Sabi ng Panginoon sa 37, I know you are Abraham's descendants. Alam ko yun. Legal rights ang tawag doon, culturally. Alam ng Panginoon yun. Galing kayo kay Abraham? Yet, ngunit, subalit, you are ready to kill me because you have no room for my word. Lahat ng mga taong walang lugar o walang puwang ang salita ng Diyos sa kanyang puso, pinapatay niya ang Panginoon. Hindi lang niya alam. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. Ayaw mong tanggapin ng Panginoon, pinapatay mo siya, pinapatay mo ang sarili mo. Anong dahilan mo ngayon para hindi magbasa ng salita ng Diyos? Kung talagang alam mo na dito mabubuhay ka. Meron ka o bang dahilan? I'm telling you what I have seen in the Father's presence. Ang Panginoon dahil siya ay coexistence. Coexistent. Nandun na, Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Those are the work of the Trinity. Nandoon ang Panginoon. Alam ng Diyos ang puso ng Diyos Ama. Alam ni Kristo ang puso ng banal na Espiritu Santo. Pero si Kristo ay hindi ang Ama. Ang Ama ay hindi si Kristo. At si Kristo ay hindi ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay hindi ang Panginoong Jesus. At hindi rin siya ang Ama. Pero nagkakaintindihan sila. They are one in substance. They are one in design. They are one in purpose. They are one in plan. Kaya sinabi ng Panginoon, I am telling you what I have seen. Sinasabi ko sa inyo ang aking namalas, ang aking nakita. Saan? Sa presensya ng aking Ama. Ibig sabihin, kasama niya ang Ama. Sabi ng mga Hudyo, Abraham is our father, they answered. And you were Abraham, and you were Abraham's children, said Jesus. Then you would do the things
Abraham did. Kung talagang itinuturing nyo na kayo ay anak ni Abraham, dapat ginagawa nyo sa akin ngayon ang ginawa ni Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod lang. Nanampalataya sa tinig ng Diyos. Yun dapat ang ginagawa nyo. Nandito na ako, nagsasalita na ako, sinasabi ko ang totoo, sinasabi ko ang aking nakita, binabalaan ko kayo. Bakit ayaw nyo akong pakinggan? Sapagkat walang puwang sa puso nyo ang salita ko. As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth. Gusto mong malaman kung ikaw ay totoong Kristiyano? Etong irony. Kahit na tayo ay ginagamit ng Diyos para magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon, maraming galit sa atin. Maraming gustong saktan tayo. Maraming gustong pumatay sa atin. Ilang Kristiyano na ang namatay sa misyon nang di natin alam. Dahil lang sa pagsunod nila sa Panginoon. Ano ang kanilang misyon? Ipangaral, ipakilala, mahalin ang mga taong hindi kamahal-mahal. You read the autobiography of Tom Elliot, the husband of Elizabeth Elliot. They went to a certain place. Nagpunta sila sa isang malayong lugar, tribo. 5 silang magkakasama. Na-featured po ito sa 700 Club. Go back, i-YouTube nyo, i-Google ninyo, mapapanood ninyo, unawain ninyong maigi. Nagpunta sila doon dahil sila ay tapos ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit meron silang apoy sa kanilang dibdib na yung kanilang pinag-aralan kailangan matutunan din ng iba na hindi nila kapwa Amerikano. Nagpunta sila sa isang tribo, I forgot the name of the tribe. But those people are so furious. Alam niyo ba mga kapatid, to make the story short, yung 5 yon na nagnais na abutin ang mga tribong yon, mga kapatid, yung mga taong yon ang pumatay sa kanilang 5. Patay silang lahat. May hawak ng baril ang isang misyonaryo at nung siya isisibatin na, papanain na, inundayan niya na ng baril. Pero nangusap sa kanya ang Panginoon. Nagpunta ka dito para magbigay ng buhay, hindi para pumatay. Binaba niya yung baril, hintay na lang niya yung sibat niyang tumusok sa katawan niya at namatay siya, mga kapatid. 5 misyonaryo, patay silang lahat. Natapos ba ang kwento? Hindi. Hindi kayang tanikalaan ng dyablo ang katotohanan. Yung mga asawa ng 5 misyonaryo, sila naman ang kinausap ng Panginoon. Kayo naman ang susunod na pupunta. Mga babae, mga kababaihan, ang mga unang pinatay, mga asawang lalaki, kaya wag niyo nang patayin ang asawa niyo, mamamatay din yan. Papuntahin sila sa misyon, mamamatay yan, pero kayo ang susunod. Sa madaling sabi, dininig ni Elizabeth Elliot ang panawagan ng Panginoon. Yung lugar na kung saan pinatay ang kanyang asawa, pinuntahan niya, mga kapatid. At alam niyo ba kung anong ginawa ni Elizabeth Elliot? Yung mismong taong bumatay sa asawa niya, ginugupitan pa niya ng buhok. Gumalaw ang Panginoon na hindi nakita ng 5 misyonaryo. Pero yung ginawa ng misyonaryo na pagtatanim ng salita ng Diyos, hindi po nabaliwala. Unang Korintos 5:58. Bingo na kayo. Hindi mawawalang kabuluhan ang mabuting gawa na ginawa ninyo sa Panginoon. Ano nangyari? Sige po. Pero habang ginagawa ni Elizabeth, nagpupuyos din yung galit niya. Hindi siya makatanggi kay Lord. Tao lang siya eh. Pero nangibabaw pa rin ang tawag at yung pangangailangan na mailigtas ang kaluluwa. Pinatay na nga eh. Tapos mababayaan mo lang na mapunta sa impyerno. Pinuntahan nila yung lugar. Ang nakakapagtaka, tinanggap sila. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mas magaling kayo misyonaryo, hindi kayo agad papatayin. Ginugupitan niya. Alam niyo ba, habang tumatagal, yung mga tao doon, yung lengguwahe nila, isinalin
ginawan ng Biblia ayon sa kanilang lingwahe. And the summary of this, mga kapatid, yung buong tribong yon na walang alam sa salita ng Diyos, yung buong tribong yon na pumatay sa mga misyonaryo ng Panginoon, yung buong tribong din yon ang tinawag ng Panginoon para lahat sila maging Kristiyano. Gusto niyo pang maging Christian? Kayo, pag naiipit kayo ng sipit, kung makasigaw kayo, wagas. Yun, sinisibat sila, kapatid. Yung iba, pinagtataga. Kaya inuwi yung ibang katawan ng misyonaryo, gutay-gutay. Mutilated, ibig sabihin, hiwa-hiwalay. Samantalang tayo dito, ang sarap-sarap ng upo natin sa mga monoblocks na yan. Kumakain pa kayo palihim. Tapos feeling proud pa tayo, uy, nakasamba ako nung linggo. Mga kapatid, you're bragging. We are bragging. Notwithstanding, ng mga taong nauna sa atin, they lived and died serving God and serving those hostile people against God Himself. But they never stopped. Hindi po sila nagpapigil, hindi po sila natakot. Ang sabi nga ni Elizabeth, kung mamamatay ako katulad ng asawa ko, so be it. At least makakasama ko yung asawa ko, pareho kaming magkakasama. Pareho kaming namatay na martir. Alam ko dito, maraming martir na asawa. Taas ang kamay ng mga martir. Bigla na bago Parang gusto tumaas ng kamay ni Presi. O mga martir na asawa ng lalaki, taas ang kamay. Wala din. Ewan ko lang si Brad Romeo, hindi naman sa mukhang martir. Bakit gusto nilang patayin ng Panginoon? Kasi ang Panginoon ay nagsasabi ng katotohanan. Kasi nangyayari sa atin ngayon, sa hustisya natin, yung mga whistleblower, yun ang nakukulong. Yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang pinaparatangan nagsisinungaling. Yung mga pumapalig sa katotohanan, yun ang sinasabing mapanira, mapanlin lang. At yung nagsasabi ng kasinungalingan, yun ang pinaparangalan. Hindi lang po nangyari yan dito ngayon. Nangyari na po yan ngayon. Remember Barabas? Kilala niyo si Barabas? Di ba pag galit ang asawa niya, Barabas, halika ka dito! Ikaw yun, tinatawag ka ng asawa mo, Barabas. Kilala niyo si Barabas? Ano sabi ng mga udyo? Palayain si Barabas! Palayain si Barabas! Sabi naman ni Pilato, wala namang ginawa itong kasalanan. Hindi! Sino ba si Barabas? Siya po ay taksil. Gusto niyang mag-aklas sa Roma. Ay, death penalty po yung mag-aklas. Hindi yung mag-angkas. Dito ang mag-angkas. Proud na proud yung nag-aangkas. Ito ang aklas. Iba yung aklas sa angkas. Sino gusto niyong palayain ko? Si Barabas! Sabi ng tao. Yung tao na naglagay ng mga pinutol na mga sanga upang sabi niya, Baruch Hashem! Baruch bara Hashem Adonai! Baruch bara Hashem Adonai! Baruch kara Hashem Adonai! Ano ibig sabihin sa English? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Papasok na si Lord na sa Nazareth Kasakay ng Mustang. Sakay ng Everest. Sakay siya ng asno, donkey. Pinupuri siya ng Panginoon, doon na uso yung palaspas Hallelujah! Hallelujah! Nung una, hallelujah! Baruch bara Hashem Adonai! Tapos nung huli na, crucify him! Crucify him! Crucify him! Gusto niyo bang maging Kristiyano?
Gusto niyo ba magsabi ng totoo? Gusto niyo mamatay? Ito po yung pinakadakilang paraan para mamatay ka. Huwag ka na mag-isip uminom ng lason. Mag-share ka lang ng Word of God. Hindi ka magtatagal. Pahihirapan mo pa yung sarili mo, bibili ka pa ng mahal na gamit. Ito simple lang. Dalhin mo yung Biblia mo. Punta ka sa North Korea, sabihin nyo, "Hear, O North Koreans, hear the word of God." Maya-maya, meron ka ng tama ng bala dito. O, tepo ka na. Magpapakamatay ka pa ba? Huwag na. Mag-share ka lang ng word of God. At kapag namatay ka, nagsishare ng word of God, sinasabi ko sa iyo, mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, yung mga tumitindig sa salita ng Diyos, ang totoong anak ng Diyos. Ang hirap mag-share ng Word of God, di ba? O ayaw pang mamatay. Kaya nga nauso yung salitang martir eh. Ang mga Kristiyano ang nagpasimula ng salitang martir. Si Stephen po ang founder niyan. Lord, patawarin mo po sila, wag mo na pong singilin sa kanilang ang dugo ko sa kanilang mga kamay. Patawarin mo po sila. At yung huling bato na ibinagsak sa kanyang ulo, basag ang bungo ni Stephen. Labas ang utak. Patay. Anong kasalanan ni Stephen? Tumindig siya sa katotohanan. Nag-narrative muna siya mula sa kasaysayan, mula kay Abraham, papunta sa mga taong gustong pumatay sa kanya. At nung marinig na dahil sa inyo namatay ang Panginoon Kristo, hindi nila matagalan. Kinaladkad si Stephen, dinala sa plaza, at inutusan ng mga tao, pinagbabato si Stephen kasama si Pablo. Patay. Pero hindi nasiraan ang loob ng mga totoong Kristiyano. Doon nagsimulang ang mga Kristiyano gustong mamatay na mga martir. Abraham did not do such things. Hindi ginawa ni Abraham na patayin ng Diyos. Ano ang ginawa ni Abraham? Sinunod ang Diyos. Ngayon kung sinasabi mong ikaw ay mula sa lahi ni Abraham, hindi mo alam ang kasaysayan ng ninuno mo. Alamin mo ang kasaysayan ng ninuno mo. Sino ba ang Diyos ng ninuno mo? Kung ang Diyos ng ninuno mo ay si Kristo Jesus, dapat yun din ang Diyos na sinusunod mo ngayon. Sabi niya, you are doing the things your own father does. Yung mga kumakalaban sa katotohanan. Ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa katotohanan, ginagawa ang katotohanan, lumalakad sa katotohanan, nagpapatuloy sa katotohanan at kilala nila ang kanilang pinagmulang pananampalataya. Yun ang totoong Kristiyano. Ang sabi nila, we are not illegitimate children. They protested. The only father we have is God Himself. Yun pa. Ginigit pa rin nila yung kanilang sarili. Hindi kami mga putok sa buho. Hindi kami mga illegitimate. Pero sabi ng Panginoon, okay, hindi kayo illegitimate, pero ginagawa ninyo yung ginawa ng mga magulang ninyo. Ngayon, mga kapatid, nasabi po ng John 4:24, simula po ako sa 21. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet, a time is coming and has now come when the true, yung totoong sumasampalataya sa Diyos, when the true worshipers will worship, sabi dito, the Father in spirit and in
truth. For they are the kind, sila yung uri ng mga sumasamba at nananampalataya na hinahanap ng Diyos. God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Ang totoong sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa hindi sa kung anong tradisyon, hindi sa anong kasaysayan. Ang sinasamba nila, walang iba kundi ang totoong Diyos. Diyos na hindi nakikita, pero Diyos ng kasaysayan, pero Diyos na personal. Yun po ang Diyos ng Biblia. The historical Jesus and the personal Jesus. Yun po ang sinasamba natin, mga kapatid. Hindi kung ano-ano. Hindi kasi ganito yung pinagdaanan namin. Kasi ito yung ugali namin, mga kapatid. Spirit and in truth. They kantahin niyo, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be who is as good as you. Suriin mo ang puso mo ngayon, mga kapatid. Ako ba'y anak talaga ng Panginoong Hesus? Ako ba'y anak ng Diyos? On the virtue of John 1:12, dahil merong kasulatan Kaya nga merong kasulatan, tipan. At kung ano nakasulat, yun ang susundin. At makikita natin sa kasulatan na sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon Jesucristo, sila ay pinagkalooban ng karapatan na wala ang iba, pero meron ka. Bakit? Tinanggap mo si Kristo Jesus. Ano yung karapatan na yan? At ano ang benepisyo ng karapatan na yan? Saan ka dadalhin ang karapatan na yan? At ano ang magagawa mo dahil meron kang karapatan? Think of the many things that you can do. Why? Because God has given you that authority that not everyone has. Meron ka nun. Anong ginagawa mo doon? Kaya ang pinapangaral natin dito ay si Kristong napako sa krus. Ang ipinapangaral natin dito ay ang Kristong nagbigay, nag-alay ng kanyang buhay, ngunit sa kanyang sariling kagustuhan, at dahil sa kanya, pagsunod sa Ama, itinaas ang kanyang dakilang pangalan, ibinigay ang lahat ng pinakadakilang pangalan, at lahat sa kanya ay luluhod, at ang lahat ng dili ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Do not waste your life running for something that you cannot possess eternally. Huwag mo aksayahin ang buhay mo sa paghahabol ng mga bagay na maaaring mapasayo ngayon, pero hindi mo kailanman madadala sa kabilang buhay sa piling ng Panginoon. Alalahanin mo pinagkalooban ng karapatan at alalahanin mo meron kang deklarasyon. May sinabi ang Biblia na kung sino man ay nakapag-isa sa Panginoon sa isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, ang lahat ay pawang bago. Mga kapatid, 19 na taon na po akong nangangaral dito sa Maykawayan. Sa 19 na taon ng pangangaral ng salita ng Diyos dito sa Maykawayan, marami na po ako nasagupa. Marami na po ako na-encounter. Dito na po ako inabutan ng diabetes. Dito na po ako dinatnan ng sakit sa puso. Dito na po ako nagkaroon ng atake sa puso. Marami nang nagalit sa akin. Marami na rin nainggit sa akin. Marami nang naasar sa akin. Pero nandito pa rin po ako. Maring 1 taon pa. Eksakto 20 taon. Kung dalangin ko, Lord, kung kukunin mo ako, kailangan may tumayo. Di ko alam kung sino itatayo mo dito. Pero pag ikaw nagtayo, sasamahan mo siya hanggang sa dulo. Hindi ko alam na magkakaroon ng TLC at CCI Payatas. Nakita lang kami ni Pastor Jomer dahil ugali ko mag-jogging.
at magpunta sa bundok. At pag nandun ako sa bundok, tatanong ko doon sa malayo. Tatanungin ko yung kagandahan ng nilikha ng Panginoon at bubuntong hininga. Na sinasabi ni Pastor Jordan na malalim ang iniisip ko. Hindi, wala akong isip nun. I just appreciate the beauty of the nature that God created. Tapos lumapit siya sa akin, nagpakilala siya sa akin. Takot pa nga siya lumapit sa akin kasi para akong leon ng mga panahon na yun eh. Parang ganun. Hintiin ko sa kanya, parang masarap siyang lapain, mataba eh. Pero lumapit siya, nagpakilala siya. Ako po si Pastor Jomer. Okay. Nagpakilala na rin ako sa kanya. Ako si Pastor Red. So nagkwentuhan kami. At kinuwento niya yung mga masaklap na nangyari sa kanyang buhay. At naawa naman ako. Joke lang. Baka gusto niyong dalawin yung bahay namin. At dinalaw ko ang bahay nila. Nakita ko si Sister Jocelyn. Nakita ko ang potensyal. Maliit, pero may potensyal. Iba yung mata ko eh. Kahit maliit, may makikita akong maganda dyan. Dito kan, dahil ko nakikita ang maganda kahit ang papangit ninyo eh. Lalo yun, no? 20 taon dito, 7 taon sa Masambong, 19 pala dito, 7 taon, ilang taon sa Marikina, 7 taon sa loob ng bilangguan, magsasyam na taon sa Quezon, magtatatlong taon sa Payatas, yung Antipolo magsisimula na po. Tanging ala-ala lang ang madadala ko sa kabilang buhay. Wala nang iba. At kung ako'y pamimiliin ng ala-ala, ang pipiliin kong ala-ala ay yung kasama kayo at kasama ko ang aking sambayan. Wala na pong maganda doon. At kahit nga naging struggle, lagi po akong nakikiusap, manalangin, manalangin, manalangin. Huwag kayong titigil. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Mahirap gumising ng madaling araw. Pero dahil mahal mo si Lord, gusto mong makausap si Lord, isasantabi mo muna yung pagod mo. Pwede kang umupo, pwede kang humiga, pwede kang tumuwad, pwede kang lumuhod. Ang mahalaga, kausap mo ang Panginoon. Binubuhos mo yung laman ng puso mo sa Panginoon. And you are waiting for God's direction. Wala nang pinakamasarap sa buhay ng tao kundi ang kausapin ng Panginoon. At yun ang nais ko pong itawid sa inyo mga kapatid. Hindi po tayo habang panahon magkikita o magsasama-sama. Sapat na po na naging bahagi po ako ng may kawayan for the propagation of the word again. That is the only and the supreme consolation that I will be having. And I'm thankful for God for all of those things. Because I was given this privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi ko kailangan ng appointment para kausapin si Lord. I can go direct to Him with boldness and confidence that God is waiting there and His scepter is waiting there and waiting for me to talk to Him. God is always waiting for me to talk to Him. At sinasamantala ko lang yung pagkakataon na kaya ko pang gumising, kaya ko pang bumangon, at kaya ko pang makipag-usap sa Diyos. Sapagkat dating ang pagkakataon sa pagtanda ko, baka hindi ko na kayang buhatin ang sarili ko. But I take this opportunity while I am still able. Nakaya ko pa na sarap matulog, pagod ka, ang dami mong meeting na pinuntahan, pero dumating yung takdang oras ng pakikipagtipan mo sa Panginoon. Babasahin ko lang yung mukha ko, maghilamos ng konti, magbabrush ako ng konti, magbumubog ako ng konti, suklayin ko yung konti ko na lang buhok. At harap na ako sa Panginoon, Lord, good morning, nandito naman po ako, mag-usap tayong dalawa. At kahit wala akong pera, masaya na ako. Pero mas masaya ako kung magkakaroon ako ng pera. Mga kapatid, all of this ay galing sa Panginoon. I own nothing. I just stand by the truth and by the promise and by the authority given to me by God. Tinatayuan ko lang yung otoridad na binigay sa akin. You are my son. And being a son, you're entitled to everything that I have. Hindi ngayon dito sa lupa, sapagkat mayaman ang Diyos doon sa langit.
Pero pinaparanas ng Panginoon sa akin ang mamuhay na parang ako ang may-ari ng lahat. Pinaparanas niya. At ang pinakamahalaga ay mayroon akong access kay Lord. I do not need any appointment. Nung marapo ako sa Sangguniang Bayan para mag-re-accreditation ng CMCN. Pangalawa kami sa kakausapin. Kailangan namin ng appointment. Pero kay Lord, walang appointment. Kung gusto mo siyang kausapin, ura-urada, nandyan lang siya. Out of a pure heart, seek. Sabi ng Biblia, Isaiah 55, hanapin mo ang Diyos hanggat siya ay matatagpuan pa. Dadating ang pagkakataon na hindi mo na makikita ang Panginoon. Ang susunod na kabanata ng buhay magiging mas mahirap na tinakdahan ng Biblia. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3. Ang mga natitirang sandali ng panahon ito ay pawang magiging mahirap. Maging mahirap kanino? Sa mga hindi sumasampalataya. Huwag mo pabayaan na mahuli ka. Huwag mong pahintulutan na ang karapatan na meron ka, na dapat meron kang tatanggapin sa Panginoon ay hinahadlangan ng kaaway at eto ka, namumuhay ka na parang aba sa Espiritu samantalang lahat ng kayamanang espiritual ay nasa iyo na! Nasa iyo na! Gagamitin mo na lang, kapatid! Tatayuan mo na lang! Bibigkasin mo na lang! Aangkinin mo na lang! Gawin mo na! Gawin mo na. Dahil hindi nagkakait ang Panginoon. Remember when Christ died, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Sinong gusto sumama? Sama kami. See? Kamamatay lang ni Kristo. Balik si Pedro sa pangingisda. Ang masakit, nakahatak pa siya. Sama kami. Ano nangyari? Doon sa pangpang, may nagsabi, may nahuli ba kayo? Wala nga, buong magdamag, wala kaming nahuli. Anong sabi ng Panginoon? Mga tanga kasi kayo eh. Yun ba sinabi ni Lord? Mga mayang isda kayo, tatangan nyo. Hindi nyo ba alam kung nasaan ang isda? Ano sabi ng Panginoon? Ihagis mo sa kanan. Ano sabi nun? Gawin mo ang tama. Yun ang ibig sabihin. Gawin mo ang tama. Ihagis mo sa kanan. Inihagis, nakahuli. 153 big fish. Plural. 153, samantalang buong magdamag, hindi makahuli. Mga veteranong mangingisda, yun ang business ni Peter. Yun ang business ni Andrew. Yun ang business ni James. Yun ang business ni John. And yet, they caught nothing. Why? Sapagkat sasabihin sa ng Panginoon, hindi ka na mangingisda ng isda, mangingisda ka na ng tao. Hindi pa po tapos yun. Hindi nila kilala ang Panginoon. Pero si John, sabi niya, teka muna, si Jesus yun eh. So meron pong conviction sa puso, siya nga! Nung sinabi, si Jesus nga! Si Pedro na nakahubad. Binalik niya yung kanyang damit, dumundag mula doon sa bangka, sa tubig, pumunta sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, halika kayo. Mag-almusal tayo. Si Kristo na nagluto ng isda, si Kristo na rin nagbigay ng tinapay. Halika kayo, kumain tayo, magdala na rin kayo ng isdang nahuli ninyo. Si Lord ba nag-Savior lang? No, God is also a cook. You worry too much about food. God is a cook. Kung saan nagluto, napuntahan po namin ng pamilya ko. Yung spot na kung saan nagluto si Jesus. At tinawag sina Pedro. You see? Alam ng Panginoon magugutom yan. Buong magdamag ng isda eh. Alam din niya na desperado sila dahil namatay siya. Akala nila tapos na. Hindi sila naniwalang magbabangon akong muli. So, ano ginawa nila? Punta sila. Nag-breaking of bread during that time. Nabuksan ang kanilang mga mata. God can save. God can offer the right direction kung saan ka kikita sa hanap buhay mo. Please, huwag kang mag-imbento. And not only that, God knew na gutom ka. O si Jesus na nagluto ng isda. May kasama pang pagkain. Of course, may kasama na rin tubig. Ano ibig sabihin nun? Alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo.
Marami pa akong dapat sabihin, mga kapatid, lumagpas na po ako sa oras. Pero I am very much excited kasi kanina, alam niyo ba ang aga kong ginising ni Lord? 12:30 ginising na ako ni Lord. Kasi maghapon, pagdating ko, nagbabasa na ako. Sabi ko, Lord, saan mo ako dadalhin ngayon? Ay, ito na nga, dinala ako sa John. Excited akong binabasa at nakita ko na may kaugnayan. So, binasa ko lang siya, binasa. Hinahayaan ko lang si Lord magbigay, mag-feed, mag-flow. Tapos noon, 12:30, pagkatapos ko magbasa, pray na ako. Konti lang naman. Paggaling ko, konti lang po ang prayer ko. Ang prayer ko lang specific, gawain ngayon. Pero Monday to Saturday, lahat. Bansa, Israel, kayo, hanap buhay nyo, kalusugan ninyo, kaligtasan ninyo, katatagan po ninyo, yung paggamit sa inyo ng Panginoon, ang mga kapatiran sa Quezon, kapatiran sa Payatas, kapatiran po dito sa Villacor, kapatiran po sa Antipolo, yung mga kasamahan ko sa Saipan, yung kapwa ko pastor, ang May Kawayan, ang North Sagaray, at ang Unimab, kasama po sa panalangin ko mga kapatid, and even my family. Isa-isa yung mga anak ko, pati apo ko. Minsan nakakalimutan ko na ipanalangin ng sarili ko. At pagkatapos ko manalangin, siguro mga 2 hours, 1.5 to 2 hours, matutulog uli ako. At yun ang pinakamasarap kong tulog. Hindi yung unang tulog ko. Ang pinakamasarap kong tulog ay pagkatapos kong kausapin si Lord. Kasi pagkagising kong muli, magbabasa na ako. Ano yung sasabihin naman sa akin? Pinagpapahinga lang ako ng Panginoon. Mga kapatid, kaya itong aking eye bag, lumalaki. Kasi puyat. Pero okay lang. Pero masaya ako. Fulfilled ang araw ko. At yun ang ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, huwag po kayong maging tamad manalangin. Sapagkat yan ang buhay mo. Diyan ka kinakatagpo ng Panginoon. Ang tagal mo kapag usap sa cellphone, ang tagal mong maglaro sa cellphone, ang tagal mong gumawa, ang dami mong ginagawa. Tapos pakikipag-usap sa Panginoon, tamad ka? Walang Kristiyanong tamad. Pero may mga Kristiyanong tahimik. Parang kayo, ang tahimik niyo. Dito na po ako magtatapos sa unang Juan. Sabi po dito sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 5, pababa. This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. Sino po nakakita ng liwanag ng Panginoon? Yung may malinis na puso. Yung mga taong wala sa liwanag ng Panginoon, panay kadiliman na nakikita niya. Kaya nga kailangan, pag ikaw'y na-born again, dapat ang mata mo born again. God is light. In Him there is no darkness. Walang kadiliman sa Panginoon. Yung kamalasang inabot mo sa buhay, namatayan ka, nawalan ka ng ari-arian, na-scam ka, at kung ano nangyaring kamalasan sa buhay mo, hindi yan darkness kay Lord. Hindi yung darkness kay Lord. Si Solomon, maaga niyang pinayaman. Walang trabaho si Solomon. Hindi po siya nagpagod, hindi po siya nagmina, hindi po siya nanghingi. Binigay lang sa kanya ng tatay niya ang 646 na toneladang ginto. Toneladang pinag-uusapan natin mga kapatid. Iba pa yung taon-taon na may nagbibigay sa kanya ng mga ginto. Hindi po niya yung pinaghirapan. Binigay lang sa kanya. Sa pagkatapat ng Diyos, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Do you believe me? Trust me. Prove. Test me. Ang sabi ng Malakyas, subukin mo ako. And God is still inviting us to do the same. Test God in the area of wealth, in the area of financial blessing, in every area of your life. Trust God, and you will come to know that God is an abundant God.
If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, kung tayo ay nagsasabi na ikipag-isa tayo sa Panginoon, ngunit lumalakad tayo sa kadiliman, tayo po ay napakalaking sinungaling. At sabi dito, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sin. Ang dugo ni Kristo ang siya naglilinis sa atin. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang dugo ni Kristo ay patuloy na nililinis ka. Hindi natapos ang paglilinis ng dugo nung siya'y mamatay sa krus, patuloy pong naglilinis si Lord ng dugo niya. Ng dugo niya para sa ating mga kasalanan. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Walang Kristiyanong dinadaya ang kanyang sarili. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins, purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word has no place in our lives. Kung sinasabi natin wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Panginoon. Mga kapatid, meron pang isang linggo na darating. Magtatapos na po dito. Si Pastor Joe ang magsasara ng atin pong tema. Unang linggo, pangalawang linggo, pangatlong linggo, at ngayon ay pang-apat na linggo. Ang panalangin ko lang ay meron po kayong mayroong natanim sa puso ninyo na umuusbong. Umuusbong, mga kapatid. I have proven many times over that God is faithful and will remain faithful. Though I am not faithful in every way, in every day, but God will never, never change. He will remain faithful. Pinapakiusap ko po sa inyo, anuman ang inyong pinagdaraanan, at anuman ang pagdaraanan niyo pa, alalahanin mo na ikaw, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, hindi po siya nagbibiro nung siya'y tanggapin mo. At dahil hindi nagbibiro ang Panginoon, pinagkalooban kanya ng natatanging karapatan. At ang karapatan na yan ay upang tawagin kang kanyang anak. Wala na pong lalabis pa doon, mga kapatid. Ngayon kung ikaw ay anak, dapat lang na mayroon kang malalim na relasyon sa Ama. I want you to reap the fruit of your labor, because it is promised by God in His Word, your labor will not be in vain. At yun po ang nais kong iiwan sa inyo, mga kapatid. Muli, salamat sa Panginoon na pinagkalooban niya ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita. Salamat din sa Panginoon sa 63 taong kaarawan na muli niya ipinagkaloob sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Dalangin ko na abutin ko yung 70 para matagal ko pa kayong makasama. Makita ko na meron ng mga tatayo dito na magbabahagi, tatayo sa katotohanan, hindi tatalikod, ano man ang mangyari. Wala akong kilala sa may kawayan. Para akong si Abraham. Pinapunta ako sa isang lugar na hindi ko kilala at wala akong alam sa lugar na ito, sapagkat ako po ay taga San Mateo. At hindi na ako talagang taga San Mateo. Dinala lang ako doon dahil naawa yung asawa ko. May lote siya, may bahay siya. Ako wala noon. Kaya dito ka na lang, bigyan na lang kita. Ako po ay pinanganak sa Maynila. Ako po ay Manilenyo. Pero dahil may plano ang Diyos, at sumunod ako sa plano ng Panginoon, nagkatagpo-tagpo po tayo, mga kapatid. Hindi ko ninais na maging pastor, pero yun ang plano ng Panginoon sa akin, na ako'y maging pastor. At ako'y nagpapasalamat sapagkat yung hindi ko alam, na alam ng Panginoon, yun ang nangyari sa buhay ko. Hindi po ako perfectong pastor. Nakakamali po ako. At yun ay inaamin ko sa harapan ng Diyos. At salamat sapagkat ang iglesyang ito ay nanganak. Meron po tayo sa Norsagaray, meron po tayo sa Payatas, magkakaroon na po tayo sa Antipolo, meron po tayo sa Quezon, dati meron po tayo sa Sablayan, nakalaya na po yung pastor na nangunguna doon, sarado na po ang gawain po doon. At yung ibang mga pastor na kilala ko na lumaya na rin, na naging kabahagi po tayo. Naging bahagi po kami ni Mrs. doon sa pambansang piitan ng Pilipinas.
sa National Bilibid Prison. 7 taon po kaming dinala doon ng Panginoon. Kasama ang mga kapatiran natin na nakagawa ng kasalanan. Ngunit pinagpala sila ng Panginoon sapagkat sila doon ay kinatagpo ni Lord at sila ay naging pastor doon. At nung sila ay lumaya na, nagpapastor na rin po sila sa iba-ibang lugar. At yun din po ang panalangin ko sa inyo, lalong-lalo sa mga kabataan. I can only speak of what I have experienced. I can only speak of what I have received from God. Then the same that I can give it to you. Pinagpala ako ng Panginoon sa mga malahimalang bagay at wala na po akong sigurong sukat na hihilingin pa sa Panginoon. Maliban sa lahat kayo ay magpatuloy at magamit ng Panginoon. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung magpapasalamat. At mamaya po, wag po kayong alis dahil meron po tayong konting salo-salo.